Good morning mga kainday! Kumusta? So, today's video is para dun sa mga first timer na paalis sa Pilipinas. So, i-share ko lang sa inyo mga kainday yung aking experience and yung mga dapat nyong dalhin once po kayo ay first timer na OFW. So, first and foremost po is the documents. So, sobrang halaga po ng lahat ng documents natin. Xerox copy and original of your visa, of your contract, passport. So, iingatan nyo po yan. And yan po yung unang-unang kailangang nandyan sa bagahin nyo once na umalis kayo ng bansa. And, wag po kayong papayag na yung passport nyo, hindi nyo hawak. Kasi, hindi lahat, kumbaga parang hindi naman lahat ganong employer na nag-hold ng passport pero as much as possible mga kainday, wag nyong hahayaan na hindi kayo yung naghahawak ng passport nyo pagdating sa bansang pagtatrabahuhan nyo. So, lagi po dapat kayong, yung documents nyo po, aside sa documents na dala nyo, syempre kailangan meron din pong Xerox copy ng documents nyo ang inyong pamilyang iiwanan sa Pilipinas kasi for in case of emergency po. So, syempre hindi naman sa paghahangad kung may mangyari but for assurance na rin po na ng safety natin just in case na kailangan natin ng tulong ng pamilya natin sa Pilipinas. And the second is ang ating syempre health medicine. So yung iba po kasi kahit may mga experience na tayo ng trabaho sa bahay sa Pilipinas, iba pa rin po yung trabaho sa bahay sa ibang bansa. So, mag-a-adjust po yung katawan natin, mag-a-adjust po ang sarili natin sa mga gawain sa ibang bansa. So, kailangan may gamot po kayong dala. So, kahit yung gamot lang na Biogesic, Paracetamol, Alaxan, yung iba yung may efficacent, mga ganon, and Vicks, Katingko, yung mga ganon. So, dati ako, nagdala ako ng ganon. Nung first time na umalis ako ng Pilipinas, nagdala ako ng Efficacent and the Katingko. Yun, kasi syempre, di mo alam. And Alaxan, tsaka most especially Alaxan talaga kasi sobrang maninibago yung katawan nyo sa trabaho. Kasi ako ganon, sobrang sakit ng katawan ko talaga. Kakaiyak, sobra. So, yun po. Magdadala rin po kayo ng ganyan ng mga gamot. So, wag naman yung masyadong madami, especially sa ating mga babae, 'di ba, may menstruation tayo. So, ako may yung Panadol na iniinom. Pero dito na kasi 'yun. So, yung may mga naman tayo sa Pilipinas gamot para sa menstruation ng mga babae. So, bumili na po kayo bago kayo umalis sa Pilipinas, especially sa katulad ko na may ganung mga sakit-sakit na nararamdaman pag nagkakaroon. And next is food. So, syempre, hindi naman lahat ng bansa ay pare-pareha sa pagkain. So, mag-a-adjust din po kayo sa pagkain nila. So, here in Hong Kong, since they are Chinese, so, kumakain sila ng halos walang asin. Walang betchin, as in, no taste at all. So, mag-a-adjust yung bibig mo, yung panlasa mo, as in, walang lasa. Lalo na pag yung mga popo kasi yung mga grandma, yun yung nagluluto, as in, hindi sila naglalagay ng mga ganon. So, kakain ka lang talaga ng walang lasa. So, maninibago yung inyong katawan sa lasa ng pagkain. So, magdala kayo ng biscuit, yung mga Skyflex, mga ganon. So, okay na yun. Candies, ganon. Nakakasurvive na tayo doon hanggang sa ma-adapt natin yung pagkain nila. Although, okay naman yung pagkain nila kasi healthy naman yun. But, syempre, hindi natin nakagiwaan yun. Kaya, maninibago yung katawan natin sa ganong pagkain. So, much better na kahit papano may dala kayong pagkain, kahit mga biscuit lang, at least, pag nagutom kayo, may madudukot kayong makakain. Kasi, syempre, pag umpisa pa lang, sobrang maaalangan kayo, maninibago kayo na i-approach sa amo nyo na ganito yung pagkain nila. Although, masama din. Parang hindi rin naman kasi, parang hindi okay na i-approach nyo. Ay, madam, hindi ko gusto yung lasa ng pagkain nyo. Pangit, di ba? So, medyo nakakailang din. Kaya, kailangan nating kumbaga parang i-adjust na lang natin yung sarili natin sa kanila. And then, next is yung mga personal needs mo. Yung mga shampoo, sabon, toothpaste, mga ganun. Kasi,
syempre sa first month mo, so although yung ibang mga amo naman kasi is pinoprovide nila, itatanong nila sa'yo kung may mga personal things ka, tapos pag wala, pinoprovide naman nila, pero yung ibang amo po kasi hindi. So para sa assurance, magdala na kayo. Yung mga good for 1 month na na mga sabon, yung mga ganun. Magdala na kayo para na rin sa sa assurance natin na ganun. Kasi baka mamaya hindi ka tinanong ng amo mo, tapos nahiya ka rin magsabi sa amo mo, tapos naliligo ka, wala kang sabon, wala kang shampoo, wala kang toothpaste pa, no? 'Di ba? So, magdala na kayo. Yung kahit yung mga lang, yung alam nyo naman yung ikaw lang naman yung gagamit eh. So, alam nyo naman yung gastos nyo sa pagdating sa mga ganung bagay. Ayun. And the next is extra money. Yun. Kahit saan kayong bansa pumunta, kahit counting, kung sa Pilipinas pa lang, magpapalit na kayo ng pera nila. Yung sa pera ng pupuntahan nyo. Kunyari, pupunta kayo ng Hong Kong. Sa Pilipinas pa lang, magpapalit na kayo ng Hong Kong dollar. Kasi ganun yung ginawa ko. Kahit nung dati pa, before ako mag-Hong Kong, dati sa unang bansang pinuntahan ko, ganun yung ginawa ko. So, just for in case of emergency lang mga kainday. Hindi naman yan hindi naman yan masama eh. Na para lang din sa natin, sa sigurasyon natin, just in case na kailangan natin ng ganito, ganyan, at least, meron tayong pera nila. Kasi, baka mamaya, kailangan mo pala ng bigla kang nagka-problema doon. Tapos, kunyari, sabihin na natin, especially yung sa SIM card, para kapag kuha tayo ng internet, kasi hindi lahat ng amo i-connect tayo sa kanilang wifi. So, syempre, magsi-self-service. Maghahanap tayo ng paraan para makapag-contact tayo sa pamilya natin through internet. So, syempre, bibili tayo ng SIM card. Syempre, pagdating natin doon, wala pa naman tayong sahod. So, kaya kailangan meron tayong extra money dala. Yun. And then, the next is, dito, hindi naman siguro lahat ng bansang tatrabuhan natin is sobrang higpit, pero to those, para na rin po siya sa assurance, to those na may yung mga bansang pinupuntahan is mahigpit, as much as possible mga kainday, magdala kayo ng extra cellphone. Kasi dati sa first na bansang pinuntahan ko, which is Malaysia, so medyo mahigpit pa since 2014 that time. So sa agency pa lang kinonfiscate na nila yung cellphone ko. So sabi nung agency ko, they will return it back sa boss ko, tatanungin kung allowed ba ako mag-cellphone or whatever, mga ganun-ganun. Basta hindi ako nakapaghawak ng phone ko and nasa agency yun. So, ang ibang agency, makukuha mo yung cellphone mo after your contract na 2 years. So, sobrang hirap. So, kung meron naman kayong extra cellphone na hindi masyadong hindi naman yung high-end na cellphone talaga. So, pang extra lang, pang emergency lang, dalhin yung mga kainday. So, para na rin po yun sa natin, kasiguraduhan. Kasi, syempre, kahit pa paano mag-aalala din yung pamilya natin sa Pilipinas. So, ako that time, tinanong nung pag-pick up sa akin ng boss ko sa agency, tinanong ako ng boss ko if I have my mobile phone. Sinabi kong opo, and it was in the agency kasi kinompiscate ng agency. So, ang ginawa nila, pinagamit nila ako ng phone nila to call sa Pilipinas, sa pamilya ko. So, ayun. Then, after a month, kinuha din ng boss ko yung cellphone ko sa agency. So, yun, nakakagamit ako ng cellphone. So, yun. Hindi kasi lahat ng amo, ganun. So, maging ready po tayo sa ganyan. So, kung as much as possible talaga, magdala kayo ng extra phone nyo. Kasi, baka mamaya tanong kayo ng agency nyo. Kasi hindi naman mamaya tatanungin na may cellphone ka, tapos pag sinabi mong oo, is confiscated. So, at least may ibibigay kang isang cellphone and you have your extra cellphone sa inyong bag. So, yun po. Magdala po kayo talaga. Kayo ng extra cellphone nyo. Para na rin sa sa safety na rin. Hindi naman masama, syempre, para na rin sa natin, sigurasyon. Bubulol ako. Yun, para na rin sa natin, sa safety, ganun na lang, yun, sa safety natin. So, ayun po, and syempre, dalhin na rin natin yung tiwala sa sarili, yung tiwala sa Diyos, syempre, and most of all, syempre, sa natin, sa pangarap natin. Kasi, mahirap po yung trabaho, mahirap po ang buhay abroad, pero as long as nandyan sa Lord, sa puso nyo, as long as nandyan sa puso nyo yung pangarap nyo, hindi ko po kayo
makakaramdam ng pagod, hindi po kayo susuko. So, sa mga paalis dyan, good luck, God bless, and go for the goal. Kaya natin yan lahat. Kasi, pagkatapos niyan, sa first lang naman mahirap talaga. As in, maraming adjustment. Pero after niyan is tuloy-tuloy na po. So, thank you so much for watching. Sana po nakatulong sa inyo tong video ko. And don't forget to subscribe and click the notification bell para po lagi kayong updated sa aking upcoming videos. And bye! See you on my next video!